Hello everyone! Eto na naman ang panibago nating video. Sinalubong nga pala natin ang tropang galing sa panghuhuli ng batalay. At eto ang lulutuin natin ngayon. Tara at samahan niyo ulit ako sa panibago nating video. Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay mananalubungan na naman tayo. Pero bago tayo manalubungan ay ito ang ating nakita. Isang napakaliit at napaka-cute na pugita. Nakakatuwa ang kanyang itsura. At sobrang cute niya pag lumalangoy sa tubig. Sa tagal-tagal natin dito sa tabing dagat ay ngayon lang tayo nakakita ng ganito kaliit na pugita. Nakakamangha dahil kapag lumalangoy pala siya ay nauuna ang mga gaway niya. Nagiging mukhang butete ang itsura niya kapag lumalangoy na siya. Kaya naman hindi ito basta-bastang makakain ng mga malalaking isda. Dahil aakalain ng malalaking isda na butete ito. Pero sa palagay ko, ito yung venomous na octopus. Kaya kung makakita tayo ng ganito, ay mag-ingat po kayo. After nga na makita natin ang maliit na pugita, ay dumating na si Naiman galing sa laot. At tinanong natin siya kung ilang piraso ang kanyang huli. Inuklat ko nga ang kanyang lagayan, subalit wala itong laman. Akala ko ay bokya siya. At sa dulo ng bangka ay meron siyang isang isda, isang budyong ang kanyang nahuli. Sa inyong lugar po ba mga idol? Anong tawag sa isdang ito? Matapos ko nga ang mahawakan ang budyong, ay inilabas na niya ang iba pang mga batalay na kanyang huli. Nasa ilalim pala ito ng kanyang bangka. At grabe mga idol, napakalalaki ng kanyang mga huli. 5 pirasong batalay o haba ang kanyang nahuli ngayong araw. Sa inyong lugar po ba mga idol? Anong tawag sa isdang ito? Matapos niyang ilabas ang mga batalay ay inaloko naman siya na bibili ako ng 1 kilo. At dahil nga tinulungan natin siya sa pag-angat ng bangka, ay ibinigay niya na sa atin ang 1 pirasong budyong. Ito daw yung kanyang huling pasibad. At grabe mga idol, buhay na buhay pa ang kanyang huli. Matapos nga ito ay kinilo na namin ang mga batalay. Ang 2 piraso ay 1 kilo. 3/4 kasi yung isang malaki. Agad ko nga itong inuwi sa bahay para mailuto at aming pang-ulam. At sabi ko nga ay imamarinate namin bago ipirito. Napakasarap kasi nito kapag ibinawad mo muna siya sa mga panamya bago mo iluto. Agad ko nga itong hinugasan at pinagputol-putol na rin. At ginayat din ito na parang gumagawa ng mga bislad. After na mahiwa-hiwa ay eto na. Malinis na ang ating isda. Ready na ito para lagyan ng mga panamya. Matapos nga ito ay kumuha na ako ng toyo para maitaktak or maibuhos dito sa ating nalinisang mga isda. At napigaan na rin natin yan ng kalamansi. After nga na malagyan ng kalamansi at toyo ay ibinabad natin ito. Hinalu-halo ko muna isa-isa para lahat ay magkalasa. Habang ibinababad ko nga pala sila ay natatakam na agad ako sa ating mga isda. Parang gusto ko na silang kagatin kasi amoy kinilaw na. Sa inyong lugar po ba mga idol? Kinikilaw din ang ganitong mga batalay? Habang nakababad ang ating mga batalay ay nagprepare na tayo ng ating paglulutuan. Naggatong na tayo ng apoy sa ating kalan. At ang ating gatong ay uling na bao. Matapos nga ito ay isinalang na natin ang ating kawali. Habang pinapainit ang kawali ay nagpitas-pitas muna tayo ng mga aslip. Sa inyong lugar po ba mga idol? Anong tawag sa prutas na ito? At nang mainit na nga ang kawali ay nilagyan na natin ito ng mantika. Muli kong hinalo ang mga isda para magkaroon ng napakasarap na lasa. At nang mainit na nga ang mantika sa ating kawali ay sinalang na natin ang ating isda. At isa-isa natin itong inilagay sa ating maliit na kawali. At grabe mga idol, isinasalang pa lang natin ang mga prito ay talaga namang nakakagutom na. Dahil na-miss din natin ang lasa ng batalay. Ito kasi yung paborito nating luto sa mga isdang ito. Pwede naman siyang sabawan pero mas trip talaga natin ang pinirito nito. Lalong-lalo na kapag ibinabad mo sa toyo at kalamansi na may kasamang mga panamya. At kita nyo naman mga idol, nakakatakam na ang ating niluluto.
Tamang-tama ito sa ating hapunan. Inantay nga natin ito na maluto at pagkatapos ay hinango na natin ito. At grabe mga idol, sa amoy pa lang ng ating niluluto ay talagang nakakagutom na. Nang matapos ngang maluto ang lahat ng prito, ay ininit muna natin ang tira naming sinabawang isda. Saktong-sakto ito para makahigop ng mainit na sabaw. Matapos nga ito ay prepare na natin ang ating pagkakainan. Suka at tuyong maanghang ang ating sausawan. Bukod sa mga isda ay meron pa din tayong piniritong talong. At syempre, meron pang kamatis na galing sa gulayan ni Papa. Ito talaga ang napakalaking advantage kapag nandito ka sa probinsya. Fresh na fresh ang mga isda at gulay na minsan ay libre pa. Kaya kung papipiliin ako kung saan titira, ay mas gusto ko talaga dito sa probinsya. Dahil dito, kahit mahirap, ay makakagawa ka ng paraan para makasurvive. At nag-start na nga tayo sa ating pagkain. At ito po ang first bite ko. Para sa inyo. Sarap. Kain po tayo mga katalong. Napaka-quality talaga ng lasa ng batalay. Dahil nga sa sarap nito ay nauna tayong makatapos sa pagkain. Habang kumakain pa sila ay nagpanghimagas naman ako ng ausip. Napakasarap ng ganitong prutas. Maliliit lang sila pero napakasarap ng kanilang lasa. At ito po ang ating latest video. Shoutout nga pala kay Jocelyn Moreno from Romblon, Johnny Mahipit from Dubai, Alex Castillo, Reynaldo Ramos, Reynaldo Dileg, Rosemary Guardian, Rowena Claro from Chicago, Roberto Kyoko from San Antonio, Texas, Clemente Regala Quinto from Bacoor, Cavite, at kay Nice TV Bagulan. Salamat sa panonood, salamat sa suporta, ingat palagi, God bless!